Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Nagpayag ng suporta ang Securities and Exchange Commission o SEC sa panukalang naglalayong pababain ang singil sa tax sa bawat stock transaction. Sa isang payag, ikinalagod ni SEC Chairperson Emilio Aquino ang hakbang ng mababang kapulungan para mapataas ang capital market sa Pilipinas. Ang hakbang niya ay pagkilala sa kontribusyon at potensyal ng financial sector na tumulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Kamakailan nang ihain sa Kamara ang House Bill No. 9277 na naglalayong pababain ang stock transaction tax sa 0.1% ng stock value mula sa kasalukuyang 0.6%. Layon din ng panukala na bawasan ang tax sa dividends ng foreign non-residents mula 25% patungong 10%. Ayon kay Aquino, makikipagtulungan ng SEC sa mga mambabatas nang sa gayon ay masigurong ang bagong batas at polisiya ay magiging reflective sa pangangailangan at demand ng market investors habang binabalanse nito ang tungkulin bilang regulator. Ang House Bill 9277 na kasalukuyang pending ngayon sa committee level ay substitute bill ng House Bill number 8958 na may kaparehong layon para palakasin ang domestic market sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, magbubukas ng dalawang bagong factories ang China-based electronics company na Grandson Advanced Electronics Company Incorporated sa Batangas. Ito ang iniulat ng Board of Investments o BOI matapos i-disclose ni Shenzhen Grandson Chairperson at founder Charles Wu ang expansion plan ng kumpanya sa Pilipinas kay Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Seferino Rodolfo kamakailan. Ayon sa BOI, ipinaalam ng businessman kay Yusek Rodolfo na planong buksan ng kumpanya ang dalawang factory sa pagtatapos ng 2025 na siya namang dagdag pasilidad sa kasalukuyang audio devices production facility nito sa Batangas. Ang Grandson ay global producer ng wired at Bluetooth headphones, Bluetooth speakers, drivers at iba pang kalintulad na intelligent devices. Ayon naman kay Philippine Trade and Investment Center Commercial Consul Froilan Emil Pamintuan, sa kasalukuyan ay mayroon ng humigit 3 bilyong pisong total investment sa Pilipinas ang kumpanya at inaasahang aabot na sa 1,000 ang empleyado nito sa pagtatapos ng 2023. Dagdag ni Pamintuan, target ng kumpanya na mapataas pa ang empleyado nito sa bansa sa 8,000 pagsapit ng 2028. Ang expansion ng Shenzhen sa Batangas ay itinuturing na isa sa bunga ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa China noong Enero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang plano nitong pag-aalok ng bagong bond para suportahan ang expansion nito. Sa inilabas na stock exchange filing, sinabi ng Ayala Group-owned bank na mag-aalok ito ng 5 bilyong pisong fixed rate bond sa susunod na buwan na siya namang nakatakdang mag-mature pagsapit ng 1.5 taon. Ayon sa BPI, magsisimula ang offer sa Oktubre at 17 at matatapos sa Nobyembre at 3 ngayong taon. Ang alok na bond ay mayroong 1 milyong pisong minimum na may additional increment set na 100,000 piso. Wala pang ibinibigay na detalye ang BPI kaugnay sa magiging indicative interest rates ng nasabing bond sale. Nasa kalagitnaan ngayon ang BPI ng pagkukumpleto sa acquisition at merger nito sa Robinsons Bank na pagmamay-ari ng pamilya Gokongwei. Kamakailan ng aprobahan ng Philippine Competition Commission ang merger ng dalawang bangko habang hinihintay pa ng mga ito ang approvals mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Securities and Exchange Commission. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Pañano. Magandang araw po muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.